Hello everyone, magandang araw sa inyo. So ngayon mag-update tayo ng mga bagay-bagay na mga tinatanong ng mga ibang mga nagfa-follow sa atin, yung mga sumusunod sa atin. So unahin ko mga lods is about yung pagpunta sa Korea. Kasi lately 'di ba napanood nyo yung nag-apply ako ng Korean visa and ina-apply natin is yung mas mataas na version ng visa nila na magkaroon ng multiple and then if ever makuha ko rin yung visa na pwedeng mag-sponsor ng kamag-anak ng anak at ng asawa. Pero unfortunately hindi yun na nakuha natin eh. Ang nakuha natin is 5 years multiple entry. Still maganda pa rin yung nakuha ko and I think talagang pinaglalapat-lapat yung pagkakataon eh. So ganito Lods, 'di ba ang sabi ko nga sa inyo, siyempre after ko makuha yung visa, tsaka ako kikilo sa may trabaho ko and mag-apply ng leave. But then apparently, meron akong kailangan antayin matapos. And then after nun, saka ako makakapag-apply ng leave ko. Ngayon, nung inaalam ko na yung mga rulings about it, ang sabi sa akin, most probably March or April. So kung March or April mga lods, sa amin kasi 45 days ang pinakamabilis na pwede kang apply ng leave. 45 days talaga. Kasi may mga dinadaanan yan. Siyempre, government, officials ka, hindi ka naman simpleng tao o civilian lang, di ba? Special case lang talaga yung nangyari sa akin dati dahil pinapasok ko yung opisina. And then, naiintindihan naman ng mga pumipirma na sumingit ako sa mga pirma because special case talaga yung nangyari sa akin. And discretion naman ng mga official yun kung yung mga ganong klaseng bagay ba ay dapat pagbigyan o hindi. So, siyempre hindi ko na siya pwedeng ulitin. So, kailangan ko nang dumaan sa tamang proseso. So, kung April or May ako magsisimula mag-apply, ang mangyayari is June, July, or August ako makakaalis. Yun lang, ang magiging problema ng Lods kasi, yung mga bata, yung sa school nila. And then, tinatry namin kasing ilagay sa bakasyon para hindi ganun makaabala. Kasi sa bahay namin, siyempre ako yung mas nagtatrabaho, yung misis ko is very hands-on sa mga bata kahit sa pag-aaral. So, alam ko yung hirap na dinadanas niya lalo pa yung mga bata hindi naman madaling turuan, 'di ba? So, yun yung isa sa dahilan. Pero mga lods, nung kinausap ko yung misis ko about doon, naghang lang kami ng usapan doon. Hindi namin sinabi na kung hindi April is hindi na kami aalis. Kumbaga parang pinag-iisipan pa rin namin na hindi, sige, siguro pwede nating kumbaga i-sacrifice ng konti yung mga pasok ng mga bata and then habol na lang. At least makita nila yung lola nila, di ba? So ngayon, medyo 50-50 na yung decision kung pupunta o hindi, kung lalagpas ng May. Biglang ang nanay ko nag-message sa akin. Kasi nga, nasabi ko na nga sa kanya yung sitwasyon. Ang sabi niya sa akin, okay lang ba na pumirma ako ng another contract sa restaurant? So, ang nangyayari mga lods, yung pagkakataon na binibigay sa amin, pinuputol talaga yung rason na pumunta ako this year. Pero ang nanay ko pupunta dito December. Napag-usapan na namin 99% na yun. So, kailangan ko mag-decide kagad kanina. Actually, dinedelay-delay ko pa nga. Gusto ko pa rin kausapin yung misis ko. Ano ba? June, July ba? Tingin mo August? Alis pa rin ba tayo? Pero dahil nga, ano ba tawag dito? Hindi ko siya nakausap dahil busy rin na misis ko. Kailangan ko na rin mag-decide kasi kinukulit na rin ako ng nanay ko na, mag-decide ka na. Kasi tinatanong na rin ako ng boss ko kung pipirma pa daw ba ako ng kontrata another year sa kanya. Kasi ang balak talaga ng nanay ko is mag-retire na. Tinanong ko siya, masaya ka ba dyan sa trabaho mo? And then pabiro niya sinabi, parang hindi, sakto lang. Pero kasi dito ako nasusunod ako boss dito eh. Pero pabiro niya lang sinabi yun. So ibig sabihin, masaya siya doon. Kasi kumbaga, kahit na hindi siya yung boss or may-ari, dahil nasa kusina siya, siguro isa siya sa mga senior doon, sa mga nagtatrabaho doon, kaya siya yung nasusunod. And nakita ko naman yung mga video pinapadala niya sa akin, yung mga katrabaho niya. Masaya sila doon eh. So, sige sabi ko, ano mo muna, pirmahan mo muna. Actually mga lods, meron din kasi akong hindi sinasabi sa inyo. Siyempre, may mga bagay sa personal na buhay ko na hindi ko sinasabi sa inyo. Pero medyo meron akong babanggitin sa inyo. May mga opportunity kasi na dumarating ngayon na it can be life-changing. And ako handa akong i-give up actually yun para makapunta ng Korea. But I think yung tadhana mismo, yung pagkakataon, ang pumipigil na parang hindi, gawin mo muna itong mga bagay na to. Siyempre, kailangan din ng pamilya mo in the future. Ang mahalaga, nagkakausap na kayo ng mother mo, ang mahalaga,
pupunta siya ng December dyan. At yun talaga sobrang decided ang mother ko na pumunta. And I think because of my 40th birthday. And maybe that 40th birthday is the first time na makapag-celebrate ako ng birthday na kasama ko siya. So, ayun Lods, yung update, okay, sa about sa pag-alis ko ng Korea or pagkikita ulit namin ng nanay ko. Yun na lang, yung pagkikita ulit namin ng nanay ko. Kasi yun naman madalas tinatanong ng mga followers natin. And hopefully mga Lods, nauunawaan nyo yung mga sitwasyon na nangyari. Pero about sa mother ko and sa akin, handa akong i-share sa inyo. Kasi alam ko nakasubaybay kayo. And sana meron din mga life learnings na matutunan yung mga ibang mga nanonood at nakikinig sa atin. So ilang mga Lods, magandang araw sa inyo at ito yung update natin. Thank you!